Okay, so good morning, good afternoon, and good evening to all of you class. So I am Fahad Muhammad Aitalusob, your instructor on ICT. Okay, so ICT 1 or ICT 2. So in this video, we will discuss or I will discuss the computer and communication topic. Okay, the basic networking of computers. So this is the subject that we are going to tackle now. Okay, so let's proceed to the next slide. Okay, introduction. As the technology improved, it became possible to link together several computers in such a way that users on one system could use the facilities of other system in the network. Ano ang ibig sabihin nun? So, um, as technology arise, improve, nung nagawa ang technology at nag-improve ito, no, nagawa ng mga tao na ang mga computer ay makapag connect to each other, no? Makapag sharing ng communication, sharing data, sharing videos, sharing the internet mismo, no? Yung internet natin ngayon. Okay, kasi without the technology, wala rin tayong internet. Wala tayong internet ngayon. Okay? So, anong ibig sabihin nun? No? Dahil sa computer, nakipag dahil sa computer, lahat ng tao sa mundo ay nagkaroon ng interconnectedness. Interconnectedness, ah, tawag dito, madali na lang sa atin makipag-communicate sa malayong lugar, sa taong nasa malayong lugar, sa taong gusto nating kausapin, yung mga kaganapan sa ibang bansa na hindi natin nasasagap o nalalaman, ngayon, in just one click, alam na natin kung ano yung nangyayari doon sa kanilang lugar. And uh, that is the technology, no, nabigay ng technology sa atin, no, malaking benefits, malaking effect na nabigay niya sa atin, no. Okay, so the area covered by a network can range from a university campus to many continents. So ibig sabihin nun, yung network mismo, no, yung mismong computer natin ay um, nag-range siya, okay? So nag-range siya in a one campus. Ibig sabihin nun, no, katulad ng nasa school, okay? So pagka nasa school tayo, meron tayong mga computer. Yung mga computer na yon ay merong sa sariling network. May sarili silang network na kung saan meron silang server. Yung server is kaya niyang i-connect yung PC niya o yung kanyang network doon sa lahat ng mga computer na yun. Kasi yung mga computer na yun ay nakapag-connect yun doon sa server. Okay, and then yung mga ano naman, mga computer na yun, pwede silang, halimbawa, pwede silang mag-up kapag mayroon silang ginagawa, mayroon silang lahat ino-open nila sa computer na yon. So yung server, kaya niyang makita kung ano yung activity mo, kung ano yung ginagawa mo. Kung ikaw ba ay nagfe-Facebook, naglalaro, alam ng server kung ano yung ginagawa mo. That is networking. Kaya niya makipag-communicate doon sa computer na nandoon sa sakop niya na network. Halimbawa lang doon sa may university campus. Okay. And then, ganun din yung si computer din. No? Si computer, hindi niya kayang tingnan yung ginagawa ng server, but pwede siyang mag-upload, no, mag-upload ng file at i-upload niya yon doon sa server. Pwede yon. Okay, kasi nakapag-connect naman siya doon sa server. Yun nga lang, hindi niya lang nakikita yung mismong server. Okay? So, that's the technology. And that is the network mismo, no?
Data communication and computer network. Okay? Data communications refers to the transmission of digital data between two or more computers. So data communication, ibig sabihin nito yung mga communication, no, yung dumadaloy o nare-receive nating data, nare-receive natin na communication doon sa isang technology, sa isang computer. That is data transformation. Nakapag-usap tayo dalawa dahil sa data communication or the data, the transmission of digital data. Okay? So, a computer network or data network is a telecommunication network that allows computers to exchange data. The physical connection between network computing devices is established using using either cable media or wireless media. So ibig sabihin ninyon, okay? So kaya tayo nagkakaroon ng connection sa ibang technology sa isang computer or sa isang cellphone, kaya tayo nagkakaroon ng connectedness doon sa mga taong nasa ibang bansa dahil ito sa tinatawag nilang the best known computer network is the internet. Okay? Internet. Nagkakaroon tayo ng internet dahil dito sa mga wire na itong mga wire na pinagdudugtong-dugtong, pinagko-connect. Okay? Yun yung sinasabi nating mga wire, media, cable, or wireless media. So, ang cable media, yun yung mga electronic devices na kung saan dumadaloy doon yung data communication. Dumadaloy doon yung signal para magkaroon ng isang signal ang isang device. Ang wireless media naman, yan naman yung mga halimbawa, yung mga yung mga malalaking tower na nagbibigay ng signal sa ating mga cellphone. Okay? Yung mga cellphone natin kasi, wala namang wired yan para i-connect natin sa isang router na may wifi na para magkaroon ng internet or ng wifi connection yung cellphone mo kailangan mo pang i-connect ng wired, hindi na. So through wireless connection, nakakapag-communicate tayo sa ibang bansa o sa ibang technology or ibang devices. Okay? Kahit yung pag-text, yun naman doon din yun na dumadaloy doon sa wireless connection. Katulad ng mga telecommunication na mga tower. Okay? So, yun yung tawag doon. No? Nakakapag-communicate tayo dahil sa pag-connect ng mga wire. Okay? Pag-connect ng mga wire. Halimbawa, example, no? Ang internet ay nagmula sa PLDT. So, hindi tayo magkakaroon ng wifi kung hindi tayo pakokonekin ni PLDT o ng internet o ng wifi, tama. Okay, ng connection. So, para magkaroon tayo ng internet o ng wifi, pakokonekin tayo ng PLDT. Through what? Through wire. Okay, doon sa wire na yon, ang tawag doon is fiber wire. So doon dumadaan yung internet, doon dumadaan yung data para pumasok yung data doon sa i-connect niya doon sa device na ilalagay nila sa bahay natin, like for example the router. Then kapag naka-receive na ng data transmission si router, magkakaroon na siya ng internet or the wifi. So tayong nasa loob ng bahay natin na connect tayo ng PLDT, magkakaroon na din tayo ng internet or ng wifi. So meron na tayong access sa internet ngayon, no? Nagkaroon tayo ng internet, and then makakapag-communicate na tayo sa ibang bansa o sa ibang devices na gusto nating makipag-communicate tayo. Okay? Next, what is internet? Okay, so what is internet? No, madali lang sa atin
isipin kung anong internet, no? Dahil lang sa atin bigyan ng kahulugan ng internet. Ano ang internet? Pero ang totoo, hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin talaga ng internet. Am I right? Okay, so ang internet daw is a global network of interconnected computers used to deliver the vast collection of digital pages we called a World Wide Web. Anong ibig sabihin nun? Global network. Ano ba ang network? No? Ano ba ang network? Ang network, okay? So, ang network na sinasabi, okay? So, ang network na sinasabi ay yung is a group, no? Is a group of people na meron silang connection sa isa't isa at meron silang same goals, meron silang same uh, interest and so on, no? Meron silang kapare-parehas, no? So parang ang network is merong alam niyo ba, narinig niyo na ba ang networking na sinasabi? So ang networking na sinasabi, yan yung mga sinasabi nilang, like for example, sa front row, yung mga ganon na networking. Okay? Di ba yung mga networking na yan ay pinipresent pa sa atin na meron kang head, then sa baba mo, ikaw yung sa baba, and then mag-recruit ka naman ng ibang tao para may connect na tayo. So, mas malaki ang kita nung nasa taas kapag nakapag-invite yung nasa baba niya ng tao. So, parang ganun din yung global network, no? From pinakamataas, yung headmaster na may-ari ng connection, okay, ng connection, is hanggang sa nag-connect, nagsanga-sanga na ito sa buong mundo. Okay, nagsanga-sanga na to sa buong mundo para magkaroon tayo ng interconnectedness sa mga computers natin at makapag-exchange na tayo ng communication, ng mga videos, ng mga text, ng ano pa ba, maraming bagay pa, o music, no? Diyan natin pwedeng i-upload, and then lahat ng mga nakakonect doon sa global network na yon ay pwede nilang i-access yung lahat ng activity na i-upload nung isang computer. So that is global network. Nagka-connect-connectahan ng mga computers or ng mga tao na kung saan doon nila ginagawa yung mga aktibidad nila para makipag-communicate, no? Ganun yun siya, global network. And then para magkaroon tayo ng signal, magkaroon tayo ng wifi, ma-access natin ang mga ma-access natin ang mga tawag dito, mga websites, no? Like Facebook, YouTube, and etc. So, yun ang global network. Without that, di natin alam kung anong meron sa ibang bansa. Di tayo makakapag-usap doon sa mga tao sa ibang bansa. And that is a worldwide, that is a global network, no? Buong mundo nagka-connect-connectahan na, no? May networking nang nabuo. That is global. Okay? Global network. Okay. So, internetwork. What is internetwork? A network of networks is called internetworks, or simply internet. It is the largest network in existing on this planet. Internet usually connects all once, and it can have connection to LANs and home networks. Internet uses TCP/IP protocol suite and uses IP as its addressing protocol. Present day, internet is widely implemented using IPv4. So, ano ba tong mga WANs? Ano ba tong mga LANs?
No, mamaya tatalakayin natin kung ano ibig sabihin yan. Pero ang ibig sabihin lang nito, no, itong internet na to ay pinagko-connect-connectahan nito, no? Hindi ka magkakaroon ng internet o hindi ka makakapasok sa internet kung wala ka o kung hindi ka makaka-connect through LAN and through WAN. Okay? So, yan ang WANs and LANs. Okay? Internet uses very high-speed backbone of fiber optics to interconnect various continents. Fibers are laid under sea known to us as submarine communication cable. So, ano ba tong submarine communication cable? Familiar ba to sa inyo? So, ang submarine communication cable, yan na yung malaking cable na nasa ilalim ng sea o nasa dagat. At yang ano na yan, yung cable na yan, diyan dumadaan yung ating internet o yung ating yung data na yung internet mismo, diyan dumadaan. Katulad ng PLDT, tulad ng Globe, meron yan silang ganyan na dun pa galing sa mga ibang bansa. Okay? Without that fiber optics, without that cable, wala tayong access sa wala tayong access sa internet. Wala tayong internet ngayon. Wala tayong wifi na sinasabi. Okay? So that is a internetwork. The internet is widely deployed on World Wide Web services using HTML linked pages and is accessible by some client software known as web browser. When a user requests a page using some web browser located on some web server anywhere in the world, the web server responds with the proper HTML pages. Okay, so itong World Wide Web, ito yung www, okay, services using HTML link pages is accessible. Yan yung www, no? So, kapag tayo ay merong gustong tawag dito ma-access na browser or na pages, so kailangan na nandun kaagapay talaga si World Wide Web sa pages na yan na ating pinapasukan o ina-access. Like walang World Wide Web na yan, hindi rin natin ma-access yung mga pages sa computer or dun sa browser. Okay? So, internet is serving many purposes and is involved in many aspects of life. Some of them are websites, email, instant messaging, blogging, social media, marketing, networking, resource sharing, audio and video streaming. So, yan yung mga application na kung saan tayo ay gumagawa ng aktibidad, no? Katulad ng websites. Ang websites, meron tayong websites na ina-access. Like for example, Facebook, YouTube, that is a websites. No? Marami tayong magawa diyan. Pag-upload ng video, makipag-usap, makinig ng music, magbasa-basa ng mga balita, at marami pang iba, magpo-post, no? That is a websites. Okay? Any websites, no? Pwede rin masabi yan, no? Kahit ang website pa rin yan, mga email na yan, websites pa rin yan. Gmail, okay? Kasi pwede mo yan siya ma-access sa browser. Then we have also the email. Okay? Email is yung nagbibigay tayo ng message, no? Sa email to email o sa ibang tao. Okay? Through email yan. Ang email pa ay hindi lang
text ang pwede mong i-send, pwede rin mga files, pwede rin videos, pwede rin documents, and etc. Pwede sa email. And then we have also the instant messaging. Messaging, madali lang ang instant messaging. Okay? Yan na yung pag-message na katulad na sa cellphone natin. Okay? Meron tayong instant messaging na ang capable niya lang magawa is mag-message lang. And then blogging, no, magpo-post tayo ng mga vlogs. Okay? Ano bang ibig sabihin ng blogging o vlogs? Magpo-post ka lang ng text, magpo-post ka lang ng kwento, magpo-post ka lang ng diary, magpo-post ka lang ng any text that is blogging yung ganap sa sarili mo. Okay? Kung ang pag-uusapan naman is vlog, yung V naman na vlog is yung pag-upload ng mga videos, no? Magvo-vlog ka gamit ang storya mo. Magvo-vlog ka dahil gamit yung gusto mong mangyari ngayon. Okay? Vlog 'yon. V 'yon, hindi yung B. Iba ang B. Ang B is text lang, no? Through text lang ang ginagawa mo. No, nagsusulat ka lang. No, sa tradition nagsusulat tayo, pero sa vlog pwede nating sa internet. Social media, no? Social media, alam natin ang social media. Ang social media ay diyan tayo nakikipag-communicate, diyan tayo gumagawa ng mga videos natin, nanonood ng videos, nagpo-post, like for example the Facebook, Instagram, TikTok, and that is social media. Malaya tayong gawin yung mga bagay na gusto nating i-upload sa mga platform na yan. Okay? And then marketing, no? Pwede rin mag-market sa internet, no? Makikita natin sa TikTok, maraming nagtitinda ng mga gamit. Sa Facebook, ganun pa din, mga online seller. And that is marketing. Malaking impact ang ang internet sa mga nagtitinda, kasi hindi na nila kailangan lumako o magpunta-punta pa sa mga bahay-bahay ng tao para i-advertise o introduce nila yung kanilang tindahan, kundi nasa social media na o nasa internet na mismo pwede mong i-upload. And then we have networking. So networking, kanina na sinasabi ko. And then resource sharing. Pwede ka makapag-resource sharing sa mga tao na naka-access sa internet. Like for example, ano ba ang mga resource sharing? Yung videos, that is resource sharing pa rin. Okay? What we call that? Ano pa bang mga resources sharing? Marami pang iba. Okay? So, we have also the audio and video streaming. Okay? So, pwede tayong mag-upload. Pwede tayong mag-upload ng video, mag-stream, mag-upload ng music. Yan din ay nasa internet. So, those are the services or yan yung mga services o mga magagandang kayang i-provide sa atin ng internet. Okay? And then, why do we need it? No, bakit kailangan natin? Bakit kailangan natin ng internet? Computer networks can be used for a variety purposes. Okay? So, facilitating communication, sharing hardware, sharing files, data, and information, sharing software. So, why do we need it? Bakit kailangan natin ng computer networks? No? So, ito daw yung mga purposes niya. So, facilitating communication. So, nakakapag-facilitate siya ng communication. Using a network, people can communicate efficiently and easily via email, instant messaging, chat rooms, telephone, video telephone calls, and video conferencing. So, no? Kung wala si computer networks, yung interconnectedness ng mga devices natin, computer, cellphone,
laptop or any na pwede tayong makipag-communicate. Wala itong wala itong mga chat na to, wala itong mga email na to, wala itong mga instant messaging na to, group chat, telephone. Wala yan sila kung hindi nabuo ang computer networks, na pagka-connect ng mga computer sa isa't isa, no? So, yan ay isa sa mga purpose bakit ginawa o nagawa ang computer networks. Magkaroon tayo ng connection sa bawat isa, lalo na sa mga taong nasa malayong lugar. Okay? And then also we have sharing hardware. In a network environment, each computer on a network may access and use hardware resources on the network, such as printing a document on a shared network printer. Ano ba itong sharing hardware na sinasabi? So, computer on a network may access and use hardware resources on a network. So, ibig sabihin, no, ang tawag dito, such as printing a document on a shared network printer. So, ibig sabihin lang, no, na sharing na hardware. So, meron kang isang computer, gusto mong mag-print ng documents mo. So, kahit pa paano, yung computer mo, yung hardware mo na yon ay pwede niyang i-share yung kanyang yung kanyang yung input doon sa printer, no, para tawag dito, para maging true copy, magkaroon ka ng copy nung ginawa mo doon sa computer mo. Like for example, yung ating piniprint na mga papel na mayroong mga text. So that is a sharing hardware din. Okay? So yan such as printing a document on a shared network printer. And then we have also the sharing files, data, and information. In a network environment, authorized user may access data and information stored on other computers on the network. The capability of providing access to data and information on shared storage devices is an important feature of many networks. Ibig sabihin nito, no, sa computer networks, kaya na natin ngayon mag-share ng files, data, and information. Madali na lang sa atin ang mag-share ng data, ng videos, ng text, ng audio, no, information, no, na makita ng maraming tao o kayo mismong dalawang nag-uusap ay makapagbigayan kayo ng data. Okay? Then pwede rin i-store, no? I-store doon yung data. Ma-store natin yung mga data na gusto nating i-store. Then we have also the sharing software. A user connected to a network may run application program or on remote computers. Information preservation ay tama. Ay iba pa pala yung information preservation. Okay, sharing software, users connected to a network may run application program on a remote computers. So yun. So sharing software, nakaka-share tayo ng mga software sa iba't ibang devices or computer natin. Ano yun? Ibig sabihin nun, like for example, i-share ko yung makakapag-run ako ng program or ng mga application, no, sa aking computer, i-share ko dito sa isang computer, pwede ko rin i-share yung software doon sa isang computer. Okay? So, para yung isang computer na yon ay magkaroon na rin ng software or ng program na application, okay, doon sa isang computer na yon. That is sharing software. And then we have information preservation, no, na-preserve natin yung information sa computer, no, hangga't sa andyan pa yung
information na nakasave mo sa iyong computer, hindi yan siya mawawala. Like for example, yung save nating mga files na nandiyan lang sa computer. Na mawawala lang yan siya kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa computer mo, like mga viruses, yung ganun. Okay? So security, no, magkakaroon din tayo ng security sa computer network. Like for example, yung mga Facebook natin, Facebook account, email account, meron tayong mga password diyan, no, na nilalagay natin para yung ibang tao hindi nila basta-basta mapasok o makuha yung account mo, yung information mo na nilalagay mo doon sa iyong mga accounts. That is security. Data communication channels. So sa data communication channels, data transmission, digital transmission, or digital communication is the physical transfer of data, a digital bit stream over a point-to-point or point-to-multipoint communication channel. Example of such channels are copper wired, optical fibers, wireless communication channels, storage media, and computer buses. Big sabihin nito, ang data communication channel, ito yung mga channel na kung saan ay dumadaan yung mga natin, data natin, communication natin sa kanila. Okay? Doon dumadaan sa kanila. And then ang dinadaanan din ng internet or ng data communication ay yung mga gamit na to. Yung sabi kong copper wires, optical fibers, wireless communication channel, yan, dinadaanan yan ng ating data communication. Okay? Ang fibers, yan na yung sinabi ko kanina, na isang uri ng wire na kung saan doon dumadaan yung data, yung communication. Okay? Yung internet. And then wireless, yung sa Tagalog, ang Wi-Fi is a connection sa hangin. Wireless communication channel. Okay? Katulad ng cellphone natin. Paano ba tayo nakakapag usap sa cellphone, yung pangtawag, no, on call? So yan yung wireless communication channel. Merong isang signal na kung saan ay nagko-connect siya dito sa cellphone natin papunta doon sa signal na kinukuhaan niya, yung resources niya, kung saan siya kumukuha, katulad ng mga tower ng telecommunication, TM, Globe, Smart, yun, dun sila nagko-connect para makapag-usap tayo, no, makapag-usap kayo nung kasama mo na gusto mong kausapin sa cellphone mo. Okay? Ano pa? The data are represented as an electromagnetic signal such as an electrical voltage, radio wave, microwave, or infrared signal. Okay? So yan yun siya. We have main components in communication. We have message, sender, receiver, transmission medium. So yan yung components ng communication natin. Message. The message is the information to be communicated. Popular forms of information include text, numbers, pictures, audio, and video. So ang ibig sabihin lang ng message, yung message na inaano natin, no, binibigay natin, o hindi transmit natin doon sa ating kausap, particular sa kausap mo mismo, or di kaya sa mga taong gusto mong mapakita yung gusto mong ipakita. Like for example sa Facebook, yung mga pinopost natin, that is the messages yan, kasi message yan na pinapakita natin sa kanila, no? Video, audio, pictures, ganun yan. Na-upload natin yan doon sa Facebook. Then we have also the sender, device that sends the data messages, yung mga taong nakakita doon sa message mo na pinost mo sa Facebook, di kaya sa particular na privacy lang na pag-uusap, yung chat, group chat sa cellphone, instant messages or call, ganun lang siya. And receiver, sender pala, what I mean ng sender, yung magsisend ng
ng message. Okay? Receiver, yung magre-receive o makakatanggap ng message o ng data. Okay? And then transmission medium, physical path by which messages travel from sender to receiver. Physical path, ibig sabihin yung mismong daanan ng signal, daanan ng daanan ng signal kung saan mapupunta yung iyong message o yung data. Like for example nga yung sinabi ko yung kanina sa mga fibers, copper wires, wireless communication channel, yan ang daanan ng data. Okay? And then transmission lines. Transmission lines can also be classified according to a direction in which data can flow to the lines. There are 3 classes. We have simplex, half duplex, full duplex. Okay? Yan yung transmission line na tinatawag natin. So, una dyan, yung simplex. Okay? A simplex line allows to flow in one direction only. It is a send only or receive only device. It is like a one-way street. Okay, simplex naman ay ito yung line na kung saan yung message o yung data ay dumadaan lang siya sa isang path lang, no? Dumadaan din siya sa isang path. Like for example, ano bang example ng simplex? Computer sa computer. Okay? Or laptop sa laptop. Kung gusto mong yung dalawang computer na yan ay makapag-communicate sa isa't isa, ang gagawin mo, maglalagay ka ng UTP cable doon sa isang computer and then i-connect mo naman siya doon sa isang computer. So, magkakaroon na yan sila ng communication. Okay? And that is simplex. Magkakaroon na sila ng communication. And then, we have also the half duplex. Half duplex, a half duplex line can send receive data but not simultaneously. Thus, at any time, half duplex line may be sending or receiving but not both at the same time. So, half duplex is yung hindi niya kayang makipag-transmit ng data ng sabay-sabay. Okay? Ng sabay-sabay. So, kaya niyang mag-receive, kaya niya din mag-send, and then yung na-receive sa kanya, ay yung na-receive naman niya na data, pwede niya naman din i-send dun sa ibang data o ibang devices o ibang computer. Kaya niya yung gawin. Pero hindi niya kaya multitask. Hindi niya kaya i-send to many. No? Hindi niya kayang i-send to many. Okay? Yun yung ibig sabihin ng half duplex. And then full duplex. A full duplex line allows the sending and receiving of data at the same time. It is analogous to a two-way street. Okay? Two-way street, ibig sabihin, kaya niya mag-multitask. No? Yung data transmission, kaya niyang i-send sa dalawang linya na magkasabay-sabay. Okay, duplex, full duplex. Okay, yan yung transmission line na tinatawag o yung pagka-transmit ng data sa bawat devices o bawat computer. Okay? Transmission modes. So, we have simplex. Yung kanina, simplex na pinag-uusapan natin. Simplex signal transmitted in one direction. Isang direction lang talaga. Yan ang tatandaan ninyo. And then, example. No, meron tayong example dito, TV, o television. So, isa sa mga example ng simplex is yung television. Kasi one direction lang talaga din yung kanyang dinadaanan na tawag dito, dinadaanan ng signal. Katulad nung
yung makikita nyo yung antena ng ating mga TV natin. So that is one of example na one direction lang siya. Okay? Then half duplex. Both stations transmit but only one at a time. Example, police radio. No, sa police radio, ito na. Nakakapag-transmit ng data yung dalawang nag-uusap. That is a half duplex. Okay? Mapapansin ninyo yung yung police radio o yung tawag diyan, basta radio. Kapag nagsalita yung isa doon sa radio, kung sino yung nakakasagap doon sa radio na yon, lahat sila ay nakakarinig, no? Or di kaya kung hindi masyado sila, dapat hindi magkalayo, no? Hindi masyadong magkalayo yung bawat isa sa kanila, kaya nakakapag-usap sila. Okay? Parang katulad yung hindi pwedeng magsabay yung salita nila. Okay? Hindi pwedeng pag nagsalita yung isa, hintayin mo muna matapos yung sinasabi niya and then doon ka pala makakapagsabi. Okay? That is a half duplex police radio. We have full duplex. Ang full duplex, simultaneous transmissions. Example, telephone. Okay, so sa telephone, yan, kapag-usap ka talaga sa isang tao. Okay? Nang kahit gaano pa siya kalayo. And then, na pwede kayong magsabay magsalita. Tapos, nakakapag-transmit. Pwede kayong magsabay na magsalita. Naririnig nyo yung inyong boses in one at a time. Okay, that is telephone. Okay, we have computer network types. Ito na yung PAN, ito na yung LAN, ito na yung MAN and WAN. Ito yung sinasabi ko kanina. Okay? So, computer network types. A personal area network. Yan ang ibig sabihin ng PAN. A personal area network, or simply PAN, is a smallest network which is very personal to a user. This may include Bluetooth-enabled devices or infrared-enabled devices. PAN has connectivity range up to 10 meters. Ibig sabihin, maliit lang na network ito na kung saan pwede kayong mag-transmit ng data o makapag-usap yung devices sa isa't isa. Okay? And then katulad ng Bluetooth na, 'di ba? For example natin, Bluetooth. So pag sa Bluetooth naman, pag nag-transmit tayo ng data through Bluetooth, ang pwede lang makapag Bluetooth is yung dalawang devices lang. Hindi pwede na pagsabahin mo yung dalawang device o yung tatlong device, na pagsabahin mo na mag-send sila sa iyo ng data. Kailangan isa-isa lang muna. Kaya siya natawag na personal area network. May privacy kumbaga isa-isa lang muna. Hindi niya kaya na pagsasabay-sabayin yung kanyang kinakausap. That is PAN. Okay, small network lang siya. Hindi katulad ng computer, pwede mong pagsabay-sabayin. Ang computer, pwede niya ipagsabay-sabayin yung gusto niyang kausapin. Kaya yung gusto niyang mag-transmit ng data sa kanya. Okay? And then, we have also a LAN, Local Area Network. That is LAN. Okay? A computer network spanned inside a building and operated under single administrative system is generally termed as LAN. Usually, local area network covers an organizations, offices, schools, college, universities, etc.
Number of networks may vary from as least as 2 or as much as 16 millions. Okay, so yan ang nakikita nyo sa picture, yung LAN mismo. Okay, so ang LAN ay yung maraming nakakonect sa kanya ng mga devices in one at a time na napapagana niya lahat yung mga computers, nabibigyan niya ng data, nabibigyan niya ng internet yung mga computers na yan gamit ang LAN cable o yung mismong ginagamit natin na tawag doon UTP cable. Okay, nako-connect yan sila, and that is local area network. Sa isang server, mapapansin ninyo sa mga ating computer shop, 'di ba? Mayroon server diyan. And then lahat ng mga PC, lahat ng mga computers doon ay pinapagana nung server. Kapag na-open mo na yung computer, then sasabihin mo usually sa bantay ng server, open time 1 hour. So kayang gawin yun ni server, no? Mayroon siyang connection doon sa computer mo. Okay? And that is LAN, or that is local area network. We have also the Metropolitan Area Network or MAN. Metropolitan Area Network or MAN is a large computer network that spans a metropolitan area or campus. Its geographic scope falls in between a WAN and LAN. The larger the city, the bigger the MAN. The smaller a metro city, the smaller the MAN. Okay, ibig sabihin lang nun, 'di ba, yung doon sa LAN is ang kaya niya lang ipa-connect, no? Is yung doon lang sa bahay ninyo, sa isang building lang, no? Yun lang yung cover ng LAN. But dito naman sa MAN, nakikita niyo din sa picture, hindi lang yung isang building yung merong network o ng connection. Okay? Kundi binibigyan niya din ng connection yung isang building, yung doon sa kabilang building at yung doon sa isang building, no? Within the area na malaki din ang sakop o malaking area. Okay? Sa city, pwede rin sa city. Okay? So, ganun kalaki ang coverage ni MAN. Hindi katulad ni LAN, ang coverage niya lang sa bahay lang, sa computer shop lang, sa isang building lang. Ito hindi. Ang server mismo ay yung isang building na malaki. And then, pwede niyang i-connect yung doon sa kabilang building. May kalayuan din talaga. So, meron din doon sa kabila na may kalayuan din talaga. So that is MAN. Example din ito is yung mga telecommunication company natin, like for example yung PLDT. No, sila ang pinaka-server, si PLDT. Pinaka-server sila. And then lahat ng mga tao na kumonek sa kanila na within the city ay nabigyan nila ng network, nabigyan nila ng internet. Okay? So kaya din ni PLDT na makita yung mga activity natin, yung ginagawa natin sa mga cellphone natin. Kasi nga sila yung server, sila may hawak sa atin, sila nagpo-provide ng internet sa atin. And that is one of example of MAN, Metropolitan Area Network. And then we have also the Wide Area Network or WAN. Ibig sabihin naman ng WAN covers a broad area which may span across provinces and even a whole country. Generally, telecommunication network are wide area network. So, example naman, yun din si
PLDT. So, kung ang pag pinag-uusapan natin is PLDT lang dito sa city natin, so yun lang si MAN. Pero kung ang pag-uusapan naman natin na ang PLDT is hanggang sa ibang bansa ay meron din siyang nabibigyan o napoprovidean ng network niya, ibig sabihin lang nun, nasa 1 na siya. Okay, meron siyang capable of transmitting data, transmitting internet, or yung network niya is napakalaki na hanggang sakop niya na ang iba't ibang bansa. Ang tawag diyan is wide area network. Napakalaki, halawak na ng kanyang coverage. And that is 1. Okay? Okay? So, next tayo. So, meron naman tayong tinatawag na network topologies. Ano ba tong network topologies? Una dyan is point-to-point. Meron naman bus topology. Meron naman star topology, ring topology, and mesh topology. Okay. So, pag-usapan natin to. We have point-to-point. Ano ang ibig sabihin ng point-to-point? Point-to-point networks contains exactly 2 host computer or switches or routers or servers connected back to back using a single piece of cable. So as you can see on the picture or on the sa ating presentation, no, ang point to point lang naman na tinatawag ay yung dalawang computer na magka-connect sa isa't isa na through LAN cable. Meron din tayong wireless na point to point. Ano ibig sabihin ng wireless na point to point? Ang wireless na point to point na to ay yung wireless transmitting of data na kung saan merong isang antena sa taas and then meron naman isang antena na 1 kilometer ang layo dun sa kabila. Okay? So, dapat, para makapag-communicate yung dalawang yon na malayo sa isa't isa, o makapag point-to-point sila, makapag-transmit sila ng data, o ma-flow yung data nilang dalawa, makapag-usap sila, kailangan yung antena na yun ay nagkakakitaan sila sa isa't isa. Wala dapat na barriers na kung saan maharangan yung kanilang pagsagap ng signal. Yun yung point-to-point na wireless naman. Kailangan, kasi wireless kasi siya eh. Ibig sabihin, signal lang yung dapat nilang, dapat magkaroon sila ng way. Signal lang para mapag-usap sila. Hindi katulad ng computer is kahit may sagabal pa dyan sa daanan nila, as long as na meron kang internet cable or yung UTP cable, makakapag-usap pa rin yan sila. Hindi katulad naman nung wireless o yung router or signal base, kailangan walang nakaharang sa kanila, dapat nagkikitaan sila sa isa't isa. So sa way na yon, makakapag-communicate sila. Merong signal na nagaganap sa kailang dalawa. And that is point to point. Medyo complicated lang siya, pero bear with me, makinig lang kayo, and then maintindihan nyo din yan siya. Okay, so second one is bus topology. In bus topology, all devices share single communication line or cable. All devices are connected to this shared line. So, ibig sabihin nun, ang bus topology, yung nakikita nyo dyan sa may presentation, picture, ano yan siya? Yung data na nagpo-flow dyan sa mga computer na yan, ay napupunta sa lahat ng mga computer na to. Okay, napupunta yan sila. Meron silang connection sa isa't isa. Okay, pero bus topology lang ang tawag sa kanya. Kikita nyo yung parang straight na line. Yung parang straight na line na yan. Yan yung
ano na yan, wire yan siya, no? Wire yan ang tawag dyan. And then, itong mga bawat computer na to ay nakakonect dyan sa wire na yan. No, nakakonect. Okay? So, halimbawa itong computer na ito na isa, gusto niyang mag-send ng data dito sa computer na to. So, kung gusto niyang i-send yung data dito sa isang computer na to, at saka yung data na yon ay para lang talaga sa kanya, kasi ganyan ng bus topology. Kung magsisend ka ng data, tapos naka-indicate doon na para lang dito sa server na to, sa computer 1 na to, yung data na yon ay kay computer 1 lang talaga mapupunta. Kay computer lang mapupunta talaga yung data na yon. Pero, no, kahit na kay data lang mapupunta yon, mapupunta pa rin yon sa lahat ng computer na to. Pati dito sa baba, mapupunta pa rin yan doon. Kaso nga lang, pag hindi para sa kanila, nire-reject nila. Binabalik nila yan. No? Binabalik nila. Hindi nila yan kinukuha. Kukunin lang talaga yan nung server 1 o nung computer 1 kasi para lang talaga sa kanya yung data na yon. So, yun yung bus topology. Medyo complicated siya medyo complicated siyang unawain, pero kasi yan yung dati topology, yan yung connection dati na ginagamit. Pero ngayon hindi na siya ginagamit, or maybe ginagamit pa rin siya pero hindi na natin alam kung saan, sinong mga ang gumagamit ng bus topology. Okay? So that is the bus topology. Then third one, we have star topology. All hosts in star topology are connected to a central devices known as hub devices using a point-to-point connection. That is, there exists a point-to-point connection between host and hub. Ibig sabihin lang ng star topology, ito naman yung ginagamit na talaga natin ngayon na connection, kung saan meron tayong router or modem na nakalagay sa ating bahay, no, na galing sa provider natin na ISP, PLDT. So doon sa computer ay doon sa modem na yon, nakakonect lahat ang ating computer para magkaroon ng connection. Magkausap sila, magkaroon ng internet. Okay? Yan ang star topology na tinatawag. Okay? Hindi siya literal na star, pero siya, kumbaga nakakapag-connect yung iba't ibang computer or iba't ibang device sa iisang device lang din, yung router natin. Okay? And then ganun din yung sa cellphone natin. So sa cellphone natin nakakapag-connect din tayo diyan sa modem na yan o sa router na yan, kasi meron din siyang pinoprovide o binibigay na wireless connection na magkakaroon tayo ng internet sa ating cellphone o ng Wi-Fi signal. So kahit sinong tao na naka-connect sa computer, sa modem na yan o sa router na yan, ay nagkakaroon ng networking. Okay? Nagkakaroon tayo ng connection lahat. Okay? Pagka nandyan ka, naka-connect ka sa kanya. And that is star topology. Meron naman tayong tinatawag na ring topology, meaning to say, nakaikot yan siya. Kaya siya tinawag na ring kasi paikot naman yung way ng data transmitting o transmission. Okay? Yan yung ring yan lang yung ring. Tandaan nyo lang, paikot naman yun siya. Okay? In a ring topology, each host machine connects exactly two other machines, creating a circular network structure. Okay? Circular network structure. Yan lang naman si ring. So, hindi naman yan common sa atin, pero kasama yan sa network topologies. Then, we have mesh topology. In this type of topology, a host is connected to one or two or more than two
host. Ibig sabihin nito, ang mesh topology naman ay yung medyo mahirap siyang unawain, pero bear with me guys, no? Kaysa mesh topology is, kumbaga, lahat kayo ay magka-connect-connecta. Lahat kayo ay magka-connect-connecta. Yan ang mesh topology. Hindi, 'di ba? Kung makikita nyo sa star topology, yung connection nila ay naka-base lang sila sa isang device o isang computer o isang modem. Doon lang yung pinaka-master nila. Kapag nawala yung modem na yan, nasira o nawalan ng connection yung modem na yan sa star topology, ang nangyayari, lahat nung nakakonect sa kanya, mawawalan din ng connection. Yun yung sa star topology. Pero dito sa mesh topology, no, dito sa mesh topology, mawawalan man ng connection yung isang device, hindi maaapektuhan lahat ng devices na nakakonect dyan. Hindi siya maaapektuhan. Like for example, yung isang computer, ito, makikita nyo, ito, isang computer na yan. Kapag nasira itong wire niya dito, sa may right side, pag nasira yan, hindi pa rin masisira yung way of communication nila. Bakit? Bakit hindi masisira? Kasi yung communication na gusto niyang i-send dito sa kabilang to, kasi di ba nasira itong connection dito, maisesend niya pa rin dito sa computer na isa na to, dahil meron din siyang connection papunta dito sa kabila. Okay? Meron pa rin siyang connection dyan. No, kita nyo yung wire na napapunta sa baba, meron pa rin siyang nakakonect dyan. So, halimbawa, nasira na nga to, tapos yung data is na-transmit niya dito, mapupunta pa rin siya dito sa kabila. Okay? Mapupunta pa rin yung data. Still, nandun pa rin yung flow of data. Kaya hindi siya basta-basta napuputol o nawawala. Ganun yung mesh topology. Okay? Hindi basta-basta nawawala yung connection kasi nga lahat sila ay nagka-connect-connectahan talaga. Marami silang connection na hindi basta mapuputol-putol yung kanilang data transmission. And that is topology. Okay? That is topology. That is mesh topology, I mean. Okay? So, yun lang. Yun yung network topology, no? So, proceed tayo dito sa isang topic which is what is OSI model. What is OSI model? So, OSI model, ang ibig sabihin nito, Open System Interconnection Model. Okay? Open System Interconnection Model. Ang OSI model ay ito yung way, no, ito yung way, ito, OSI model in an internet work. The communication takes place between two computers according to some rules. The computers follow the OSI layering mode to complete the communication with the other end. In layered architecture of network models, one whole network process is divided into small tasks. Each small task is then assigned to a particular layer which works dedicatedly to process the task only. Every layer does only specific work. So, ibig sabihin ng OSI model, ito yung isang model na kung saan bago darating yung isang data,
doon sa isang device is dadaan muna siya sa proseso. Dadaan muna siya sa proseso at ang mga prosesong ito ay yung application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. Okay? Yung data transmission na isi-send mo doon sa other devices o doon sa isang computer, dadaan muna siya dito sa mga nabanggit kong ito. And that is the OSI model. Sila muna yung magche-check nung iyong data, no? Yung iyong data para mapunta doon sa isang device. Okay? So, pag-usapan natin to, no? Medyo complicated pero makinig lang kayo, okay? Okay, so kung ang nakikita nyo sa may presentation ko, ang una ay physical. Ang pangalawa is data link. Kasi nauuna talaga ang physical. Okay, without that physical, hindi rin magta-transmit yung matatransmit yung data na gusto nyong i-transmit doon sa device, sa isang device. Okay, o di kaya doon sa isang computer. We have the physical. No? Physical carry data through the physical hardware. Ibig sabihin nun, dumadaan yung data na tinatransmit ng computer doon sa isang computer through this hardware. Itong example na hardware is ang LAN cable natin, UTP cable. Yung isa, yung sinasaksakan. And then that is a signal din. Okay? So, yun yung physical. Meaning yung nahahawakan natin, no? And then data link. Ano tong data link? Data link is more information are added to the data such as a MAC address. Ibig sabihin nito, kapag kayong internet na ay naisaksak na sa nitong switch hub, sa itong switch hub na to. So kapag nabigyan niyo na ng data yung isang device, magkakaroon na siya ng MAC address o ng address, no? MAC address ang tawag doon. Okay, kapag ka naman sa pang third naman is yung network. So pag dumaan na siya, tapos na siya sa physical data link, and then dadaan na siya sa network, anong tawag dito nga, may layer to Ang layer 1 is yung physical layer. Ang layer 2 is data link layer. May kasunod yan siya. Data layer, network layer. Lahat yan layer. Okay? So, sa pang third network layer, handles IP address and routing. Tulad ng nakikita natin ay yung ating router or yung ating mga modem. So, yung modem na yan, pagdadaan na sa kanya yung data at ma-receive niya na yung data dun sa kabilang devices, siya na naman ang magbibigay ng IP address such as, for example, yung mga IP address na 192.168.0.1 and then so on. Yan yung mga IP address na ina-assign niya sa bawat devices na nakasaksak at nakakonect sa kanya. Yan ang IP address. And then fourth one, we have transport layer. Transport layer determines what ports to be used. Example, TCP, UDP, and other ports. Ibig sabihin nitong mga TCP, UDP, yan yung mga ports na ibinibigay ng data doon sa specific devices na tawag dito, na magpa-prioritize kung ano yung gagamitin ng device na yon. Like for example, YouTube, Facebook, browsing lang, o di kaya gaming, iba ang mga TCP, UDP ng mga application na yan. Okay? So yun yung transport layer. TCP, UDP. Yan lang tatandaan ninyo yung ports. Okay? So, pang fifth is session. A session is responsible to start or stop
a session. Na yun lang naman ng ano ni session, kung ipa-start niya ba o i-stop niya yung session. Siya lang yung may capable ng gawin yan. Okay? And then presentation naman. Presentation is responsible for data formatting that is used to encrypt or decrypt data. Ibig sabihin naman ng presentation, ito naman yung responsible sa uh, pag-convert nung mga data, pag yung data is na-transmit na doon sa isang devices, i-convert niya na. Okay? I-convert niya, i-compress niya na para mabasa nung isang device o nung isang computer yung data na ipinasa ng isang computer. Okay? That is presentation. And then we have the application, the last one, where application and user communicates. So, saan ba nagko-communicate yung users? Ano ba yung ginagamit nila? So, ginagamit nila Messenger, ginagamit nila email. So, that is a application. Okay, so, bigyan pa natin ng kahulugan para mas malinaw para sa inyo kung ano ba ang function nitong 7 layers na to. Okay? So, ito, makikita ninyo sa presentation. Okay? So, halimbawa, dito sa left side na layer, ito yung si sender. Ito si sender. Yung application, wait lang. So, halimbawa, dito sa itong left side, ito si sender. Okay? And then, itong sa right side, ito naman si receiver, no? Halimbawa lang, no, para mas maintindihan ninyo kung ano ang flow ng layering na to. So, ako tong si sender. Halimbawa, ako tong si sender dito sa may left side. Gumamit ako ng application. So, gumamit ako ng computer and then gusto kong mag-email dito sa isang computer, dito sa kausap ko na isa. So, gumamit ako ng application na ang ginamit kong application is email. Okay, email ang ginamit ko. Yan na yung application. So, nag-open ako ng email ko and then nag-start na ako maggawa ng text para isend ko kay computer, mag-send ako dun sa isi-sendan ko. Okay, that is application, the email. Then presentation. So, nung na-enter ko na yung text na nagawa ko at sinend ko na doon sa sa kasama ko, sa isi-sendan ko, presentation, ngayon, nag-convert na yung text into a numbers. No, yan yung binary digit na tinatawag. No, nag-convert na siya para mabasa nung computer yung text na isi-send ko doon sa sesendan ko. Okay? And then session, yun, sabihin ng session, mag-start na yung pag-send, no? Pag-transmit nung data na ni-send ko. Then transport naman, okay? So, yun na, si transport naman is yun na yung port na kung saan is yun yung way kung saan makakapasok yung text mo. Okay, that port, no, yung port na yun. And then network, yun na, magbibigay na ng IP address yung text, no, yung data na isinend mo doon sa sinendan mo na computer or na devices. Nagkaroon na siya ng 123.45.67.89. So, nagkaroon na siya ng kanyang IP address, yung data na binigay mo. Okay, and data link, ito naman yung MAC addresses. So,
ah, kapag merong IP address na yung masisend sa'yo, big sabihin lang yan, meron na din yang MAC addresses. And then yan yung data link, MAC addresses na siya. Okay? So, physical, no? Physical, ito naman yung LAN cable. Okay? So, kung ang ginagamit natin is PC to PC o computer to computer, dadaan yan siya sa LAN cable o di kaya dadaan din siya doon sa cable na yan. Okay? Kahit pa paano, dadaan pa rin sa cable yung data na tinransmit mo o isesend mo. Okay? So, ayun. After that, mapupunta na siya, ma-receive na ni receiver. Okay? Ma-receive na ni receiver yung data na sinend mo. Okay? So, papupunta naman siya sa physical. Okay? Dadaan siya sa yung LAN cable o doon sa LAN cable, dadaan siya sa LAN cable and then papupunta siya sa physical. Okay? Pupunta naman siya sa data, magbibigay ng MAC address and si MAC address is mapupunta sa network, magkakaroon na ng IP address and port and session, magsa-start naman and presentation and application, mapupunta na yung text doon sa kanyang email. So, ganun lang ang OSI model. Marami siyang pagdadaanan. Yan yung mga process na pagdadaanan or way, no, bago ma-send o mapunta yung data doon sa isang computer by computer. Okay? So, proceed tayo, no? I hope na naiintindihan niyo yung aking ibig sabihin at ini-explain ko. Okay? So, next one. Napag-usapan na natin yan, no? Pero yan nga, bigyan lang natin ng ng kahulugan. So, application layer, this layer is responsible for providing interface to the application user. Interface, mismo yung email na nakikita natin. This layer encompasses protocols which directly interacts with the user. Okay? Example, Internet Explorer or emails. Yun yung application na sinasabi natin. Then presentation layer, this layer defines how the data in the native format or of remote host should be presented in the native format of the host. Yun yung native format, no? Remote host na paano siya babasahin nung computer. Okay? Yung through binary words or through number. Okay? Session layer, this layer maintains session between remote host. So, yun yung pag-start. Okay? Transport layer, this layer is responsible for end-to-end delivering between host. Okay? Transport. Okay? So, ito yung mga ports, no? And then network layer, this layer is responsible for the address assigned. Okay, yan na yung ma-assigned na yung address, IP address. Data link, yung MAC addresses. And then physical layer, yun na yung mga wire, no? Cabling and wiring, power output, pulse rate, etc. Okay? Okay, so last presentation or last slides na to. Okay, so we have other networking terms. Ito yung IP address na sinasabi ko kanina. So, ano ibig sabihin ng IP address? An Internet Protocol address or IP address is a unique string of numbers separated by full stops that identifies each computing using the Internet protocols to communicate over a network. Yan lang ang ibig sabihin ni IP addresses. Yung binibigay na address, no, nung bawat devices. Okay, Ethernet
a system for connecting a number of computer systems to form a local area network with protocols to control the passing of information and avoid simultaneously transmission by two or more systems. So yan ang ibig sabihin daw ng Ethernet. So para magkaroon ng connection ng bawat networks, mayroong designated na nagko-control nung information na natatransmit between the devices. Okay? Then fiber optic communication is a method of transmitting information from one place to another by sending pulses of light through an optical fiber. It is normally used in one communication. So fiber optic, yan na yung wire mismo. Yan na yung wire ng PLDT o ng Globe na kung saan dumadaan yung kanilang data o yung internet nabibigay sa atin. Then switch naman, yan yung mga saksakan nung LAN cables. A network switch or switching hub is a computer networking device that links network segments or network devices. So yun yung switches. Kung kailangan mong magdagdag pa ng limbawa dun sa yung router, meron dun saksakan na 5. And then dun sa saksakan na yon, puno na yung iyong saksakan doon. And then meron ka pang gustong i-connect na computer pero suddenly wala nang masaksakan. So bibili ka na lang ng switch. Tapos isasaksak mo dun yung switch. And then yung switch, meron na naman siyang other ports o ng saksakan para masaksak mo doon yung computer mo. Okay? And mabibigyan na naman yun ng connection ng IP address. Okay? That is switch. Then we have router. Router are physical devices that join multiple networks together. Technically, a router is a layer 3 gateway device, meaning that it connects two or more networks that the routers operates at the network layer of the OSI model. So ito lang yung kanina na sa model, no, yung tinatawag nating ano nga ang tawag doon? Balikan nga natin. Yan, star topology, no? Sa star topology. Okay? So, in one area na may network, so nagkakaroon tayo ng connection o kakaroon tayo ng multiple networks together. Multiple networks, ibig sabihin, maraming devices na nakakapag connect sa isa't isa. Ay gamit lang ang router na to. Okay? Pwedeng through LAN cable or pwede through wireless signal. Okay? So nakakapag-communicate sila. Nabibigyan niya ng IP address, MAC address yung mga devices na yan. And nabibigyan niya ng signal ng internet. Okay? So that's it for today. So any clarification, question, pwede nyong i-question yan class sa ating klase. Okay? I-question nyo lang para mabalikan natin pag nag face-to-face class na tayo. Okay? So, thank you so much class for your listening. For your listening. No? So, sana magkita-kita na tayo sa face-to-face. And then, may natutunan kayo sa araw na to. No, sa topic natin na to. Thank you so much and have a nice day everyone. So see you on face-to-face class. Goodbye class.